Panginoong dakilang Celestial Master sa langit, ang apo ko pong si Lu Yufeng, dahil sa aksidente, 3 taon na ang nakararaan, ay nananatiling walang malay hanggang ngayon. Kung may paraan lang po para magising na ang aking apo, magbibigay ang Lu Group ng malaking pasasalamat. Humanap ka ng tamang babaeng pakakasalan niya at mabibigyan ng solusyon ang problemang ito. Nagparamdam na si Celestial Master. Celestial Master, maaari niyo po bang sabihin kung nasaan ang babaeng iyon? Akala mo'y malayo, pero nasa harap mo lang pala. Sinasabihan kita, isang sumpa ang pananalita ko, kaya huwag mo akong susubukan. Sasakit ang kamay ng huhuli sa akin, at madadapa ang sinumang hahabol sa akin. Kasalanan niyo iyan, huwag niyo akong sisihin. Ineng, sandali lang. Sabi ni Celestial Master, akala mo'y malayo, pero nasa harap lang pala. Maaari kayang ang ining na ito ang tinutukoy ni Celestial Master na nakatakda. Ining, ano ang pangalan mo? Bakit ka nandito? Ako po si Yunshu. Pasensya na po. Dahil sa sumpa ng aking pananalita, pinalayas ako sa aming baryo, wala na akong mapuntahan. Sa sobrang gutom ko po, ninakaw ko ang mga alay na pagkain, hindi ko po sinasadya. Kaawa-awang bata. Dahil wala ka namang mapupuntahan, gusto mo bang sumama sa akin pa uwi, maging asawa ng apo ko, at ituring akong pamilya? Hindi po ba kayo natatakot sa sumpa ko? Hindi sumpa ang dala mo, ikaw ang magdadala ng swerte sa aming pamilya. Halika na, sumama ka na sa akin. Yunshu, siya ang apo kong si Lu Yufeng, panganay na anak ni pamilyang Lu, at ang boss ng Lu Group. 3 taon na ang nakararaan, na aksidente siya, at simula noon ay hindi na nagising, wala na akong ibang magawa, kaya humingi ako ng tulong sa guro. Nahanap namin ang nakatakda, na dapat siyang pakasalan para siya ay swertihin. Kung hindi mo gustong magpakasal sa kanya, hindi kita pipilitin. Napakabait sa akin ni Lola, parang maayos naman na mapangasawa si Lu Yufeng. Handa na po akong magpakasal sa kanya. Hindi ko akalain na ang taong kilala ko pa lang ng kulang sa 10 minuto at walang malay ay akin ng napangasawa. Hindi ko akalain na kahit matagal kang nakahiga, maganda pa rin ang iyong pangangatawan. Huwag kang mag-alala, dahil pinakasalan na kita, hinding-hindi kita pagsasawaan. Aalagaan kitang mabuti. Yunshu, tingnan mo. Ang lahat ng ito ay inihanda ni Lola para sa iyo. Sana ay magustuhan mo ito. Ang dami naman, lahat ba ito ay para sa akin? Napakabait po talaga ni Lola sa akin. Kung sana ang bago kong asawa ay magising na sa lalong madaling panahon. Sige po, naiintindihan ko po. Yunshu, may pupuntahan lang ako sandali. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang si Xiaoli. Aalagaan mong mabuti ang ginang. Opo, mahal na ginang. Isang tao na hindi mo malaman kung saang lupalop galing, bakit siya ang naging asawa ng ating amo? Ito lang ang kakainin ko. Ikaw na galing sa probinsya, dapat ay magpasalamat ka na may pagkain ka. Totoo bang inaakala mong ikaw ang bida rito? Tingnan mo muna kung nararapat ka ba. Pinapayuhan kita na mag-ingat sa mga sinasabi mo dahil baka maparusahan ka. Hemp ignorante. Ang mga ngipin ko, sinumpa mo ako. Ikaumain mo yan. Anong ginagawa ninyo rito? Anong ginagawa nyo? Pangalawang senyorito, nandito na si Lu Yuchuan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo ngayon. Pangalawang senyorito, ang babaeng ito, dahil lang sa nakapag-asawa siya kay unang senyorito, ay pinilit niya akong kumain ng panis at malamig na pagkain po. At isinumpa pa niya na malalaglag ang lahat ng ngipin ko. At nalaglag nga talaga ang mga ngipin ko.
Isa siyang malas sa buhay. Paalisin mo na siya agad. Ikaw pala si Yunshu? Inisip pa naman ni Lola Lu na isa kang maswerteng tao. Hindi ko akalaing napakasama mo pala. Ako, masama. Samantalang siya ang nagpapakain sa akin ng mga iyon, kaya naman bumalik sa kanya ang sarili niyang ginawa. Nasa harap mo na ang ebidensya. Nagagawa mo pang magsinungaling. Ham, Kapag pinagbintangan mo ako, ay talagang malalasin ka rin. napakalas talaga ng dila mo. Anong nangyayari dito? Lola, ang babaeng ito ay nagdadala lang ng malas, isa siyang salot sa pamilya, at hindi siya nararapat para sa aking kuya. Paalisin niyo na siya rito. Anong pinagsasabi mo? Si Yunshu ang itinakda ng kapalaran gaya ng sabi ng guro. Basta nandito si Yunshu, siguradong magigising si Yufeng. Totoo po, hanggat nandito ako, siguradong magigising si Yufeng. Kung totoo man ang himalang sinasabi mo, maglalakad ako gamit ang mga kamay ko para makita mo. Kung gayon, pwede mo nang simulan ang palabas mo. Salamat sa Diyos, kuya. Sa wakas ay gising ka na. Yufeng, may masakit ba sa'yo? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor para sa iyo? Lola, okay lang po ako. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga niyo sa akin. Yunshu, ikaw talaga ang swerte ng pamilya namin. Yufeng, siya ang asawa mo. Yunshu, dahil sa pagpapakasal niya sa iyo, para pampaswerte, kaya ka lang nagising, dapat mong alagaan at tratuhin ng mabuti ang asawa mo. Bakit ko siya kailangan pasalamatan? Wala naman siyang ginagawa. Yunshu, salamat sa iyo. Siya nga pala, sa mga nakaraang taon, kumusta na ang pag-unlad ng kumpanya? Huwag kang mag-alala, tungkol sa kumpanya, nag-hire po ako ng mga profesional para mamahala. Kuya, kararating lang ng malay mo, pero kumpanya agad ang inaalala mo. Napaka-workaholic mo naman. Kung nagsumikap ka lang sana, sa tingin mo ba mapapagod ako ng ganito? Ngayong gising ka na? Wala na rin naman akong gagawin, baka sakali, ay po pwede mo akong bigyan ng kahit anong simpleng trabaho lang. Anong gusto mong gawin? Hindi po ako nakapag-aral. Hindi masyadong marunong magbasa. Pero kaya kong maglinis. Tingnan mo po kung may bakanting posisyon. Utility worker? Xiao Chuan. Ano ang masama sa pagiging utility worker? Ang paglilinis ay pagtatrabaho ng marangal gamit ang sariling kamay. Sige, bukas isasama kita sa kumpanya para mag-report sa maintenance department. Sige, Kuya, mag-ingat ka po. Ang babaeng ito, papasok sa kumpanya natin. Siguradong may masamang balak yan. Siguro ay gusto lang niyang malaman ng iba ang pagkakakilanlan niya para mahawakan kanya sa leeg. Hinihintay ko ngang gawin niya iyon. magandang araw po. Ako po ang bagong cleaner na si Yunshu. Sana ay gabayan niyo po ako. Base sa records mo, galing ka sa probinsya. May problema ba doon? Anong problema? Itong Lu Group ay isa sa top 500 sa buong mundo. Ikaw na isang taga-bukid, binababa mo lang ang kalidad ng kumpanya namin. Kung ang antas ng isang kumpanya ay susukatin lang sa pinag-aralan ng empleyado, iyon ang mas katawa-tawa. Pero bilang supervisor ng Lu Group, pwede naman nating gawa ng paraan. Depende na lang yan kung paano ka makikisama sa akin. Anong balak mong gawin? Lakas ng loob mong tanggihan ako? Ako ang supervisor ng Lu Group. Dapat kang magpasalamat at nagustuhan kita. Humakbang ka pa at matutumba ka. Sino ang tinatakot mo? Napakanega mo. Humanda ka sa akin. Sir, Lu Yufeng, bakit nasa iyo ang numero ng ating CEO? Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Kuya, saan ka pupunta? Sa kumpanya, Sandali. Sabi ng doktor kakagising mo lang, kailangan mo pa ng maraming pahinga. Ngayon ang unang araw ng trabaho ni Yunshu. Nag-aalala kaya siya para kay Yunshu? Ano bang ugnayan ninyo? Nagkataon lang nakapangalan ko lang ang taong iyon. Habang nasa kumpanya, huwag ko na munang ibunyag ang ugnayan namin ni Lu Yufeng para hindi siya magkaroon ng problema. Sabi ko na nga ba, paano mo naman makikilala ang boss natin?
Ang buong sahig na ito sa opisina, i-map mong lahat. Sige po. Supervisor Lou, tapos na po akong mag-mop. Ang bilis mong matapos? Diyan mo makikita kung gaano ko bubusisiin ang trabaho mo. Ikaw, Ang tawag mo rito ay malinis? grabe ka. Bakit? Lalaban ka pa sa akin? Sige, ngayon, dahil sa paglaban mo sa nakakataas sa'yo, sisisantehin na kita. Sobrang hindi makatwira ng ginagawa mo. Ano naman ngayon? Sino ba kasi may sabing hindi ka marunong makisama? Iligpit mo na ang mga gamit mo at lumayas. Sino ang pinalalayas mo? Anong nangyayari dito? Oh, galing lang siya sa probinsya. At hindi nakapagtapos, hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya para makapasok sa kumpanya. Sinisira lang nito ang imahe ng ating kumpanya. Plano ko na siyang paalisin. Lu Group, kailanman ay hindi nagtatangi batay sa katayuan sa buhay o sa antas ng pinag-aralan. Kung hindi ka susunod sa patakaran ng kumpanya, maaari ka nang umalis ngayon. Papaalisin mo ako dahil lang sa babaeng probinsyana na ito? Ano ba ang relasyon niyo? Siya ay ang aking... Sandali, ako ay isang empleyado ng President Lou. Nagtatrabaho ako ng mabuti, kaya hindi ako sisibakin ng President Lou. Samantalang ikaw, pinahihirapan mo lang ako. Yunshu, base sa sinabi mo, ibig bang sabihin nito ay ayaw mong aminin ang relasyon natin? Wala akong magagawa. Anong ginagawa mo rito? Tumatawag ako pero hindi mo sinasagot? Kaya, nag-alala ako sa iyo. Salamat po. Pero dahil maraming tao rito, sa bahay na lang natin pag-usapan ng anuman. Babalik muna ako sa trabaho. CEO, ang ipinapaimbestiga nyo tungkol sa inyong asawa ay natapos na po. Ang ginang ay mula sa pamilya ng Cloud Clan, pero dahil sa dala niyang kamalasan ay ipinatapon siya sa probinsya upang doon na lamang pabayaan. Sa loob ng maraming taon, mag-isa lang siya. Ganoon pala siya. Marami na pala siyang pinagdaanan. Tila kailangan ko siyang mas protektahan mula ngayon. Wow, grabe naman ang katawan na iyan. Gusto mo bang manood? Hindi ko po sinasadya. Bakit hindi mo nilak ang pinto kahit nasa loob ka? Nasa sarili akong bahay. Bakit kailangan ko pang mag-lock? Tama ka, naisip ko lang tayo naman ay mag-asawa na. Bakit hindi tayo? Ano ang iniisip mo? Iniisip ko ang mga dapat gawin ng mag-asawa. Ha? Tungkol doon sa kumpanya kanina, bakit hindi mo ipinaalam ang relasyon nating dalawa? Kung sinabi mo ang totoo, si Lu Tianchi ay hindi na maglalakas loob na hamakin ka. Sa tingin ko, sa ngayon ay mas mabuting huwag muna nating ipaalam ang relasyon natin. Pwede ba iyon? Kapag nagbunga na ang pagsisikap ko, at maging karapat-dapat na ako sa Lu Yufeng, saka na natin sabihin sa lahat. Sige. Ayaw na ayaw niyang ipaalam na kami ay mag-asawa na? Ibig bang sabihin nito ay wala man lang siyang nararamdaman para sa akin? Hi. Itong asawa ko, hindi lang maganda ang katawan, guwapo pa talaga. Tapos ka na bang humawak? Maglilinis lang ako ng sarili. Tila. Hindi naman walang nararamdaman sa akin. Hindi ka pa ba hihiga rito? Dito ka matulog. Sige po. Hindi dapat magmadali. Wala pang nabubuong damdamin. Hindi ko dapat siya mabigla. Pagkatapos ikasal, hindi ba dapat magkasama na kami? Ibig bang sabihin ayaw niya? Pinapayuhan kita na itigil na ang iyong pangarap na makakuha ng mayamang lalaki. Ngayon lang naging ganito kainit ang aking pinsang buo sa kanya, matapos ang maraming taon. Pinsang buo? Oo. Hindi mo ba alam? Si Lu Yufeng ang aking pinsang buo. Sa bagay, ano naman ang malalaman ng isang hamak na empleyadong gaya mo? Sino ang babaeng iyon? Ang heredera ng pamilyang yun, si Yun Jixiak. Siya ang tanging mahal at kababata ni Yufeng. Siya pala iyon.
Ang kapatid ko sa labas? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi siya tumabi sa akin kagabi? Napakawalang mali siya ng babaeng ito. Hindi niya makukuha si Lu Yufeng at darating ang panahon na mapapasa akin din siya. Jixia, salamat naman at bumalik ka na sa bansa. Mayroon kasing isang tagalinis galing probinsya na si Yun Shu na nangahas pang akitin si Yufeng. Nangarap talaga ng gising ang babaeng iyon. Si Yunshu? Bakit kapangalan niya ang malas na babaeng iyon? Isang tagalinis lang naman siya, at sa tingin niya ay karapat-dapat siyang kalabanin ako? Huy, wag mo itong maliitin. Para sa Yun Shu na iyon, ginawa ni Yufeng. Napaalisin ako bilang sarili niyang pinsan palabas ng kumpanya. Hindi ko alam kung anong masamang paraan ang ginamit ng bruhang iyon. Iba talaga ang pakikitungo ni Yufeng sa kanya. Talaga? Tingnan lang natin kung paano ko siya parurusahan. Kuya, sa tingin ko, ang naging desisyon mong panatilihing lihim ang inyong kasal ay tama. Para sa akin, tanging si Ate Jixia lang ang bagay sa iyo. Siya ang may gustong ilihim ang kasal namin. Ano? Lihim na kasal? Kuya Yufeng, kanino ka nagpakasal? Boses ba yun ni Ate Jixia? Nakabalik na pala siya. Pag-usapan natin iyan sa bahay. Kuya Yufeng, nakalimutan mo na ba ang napagkasundo ang kasal na binuo ng tatay mo para sa atin noong mga bata pa tayo? Sinabi ko na sa iyo simula pa noong una na ang tungkol sa napagkasundo ang kasal na iyon ay biro lang ng ating mga magulang, hindi ako magpapakasal sa iyo. Pero bumalik ako rito para magpakasal sa iyo. Pasensya na, tapusin na natin ang usapang ito. Hindi talaga ako magpapakasal sa iyo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Hello, ano pa bang kailangan mo? Kuya, kahit na may asawa ka na, ang tanging ituturing kong ate ay si Ate Jixia lang. Pupunta ako sa kumpanya ngayon din para hanapin si Ate Jixia. Hoy, Talagang panig sa akin si Lu Yuchuan. Kahit matagal akong nasa ibang bansa, ay napanatili ko pa rin ang ugnayan sa kanya. Sa ganda ng samahan nilang magkapatid, tiyak na tutulungan niya akong makasal kay Kuya Yufeng. Yunshu, lumabas ka riyan. Lu Yuchuan, ano bang kailangan mo? Pinapayuhan kita. Hiwalayan mo na ang kuya ko hanggat maaga pa. Mauwi rin ba talaga sa hiwalayan? Sige, kung iyan ang gusto nyo, hayaang ang kuya mo mismo ang magsabi niyan sa akin. Kapag hindi ka pa rin humiwalay, tingnan natin. Anong ginagawa mo? Ayaw mo makipaghiwalay? Araw-araw kitang guguluhin, tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Subukan mong hawakan uli ako, baka sumalpok ka sa pader. Sus, lalapitan kita. Tingnan ko lang kung anong magagawa mo. Akala mo ba may bisa ang mga salita mo? Paanong mangyayaring sasalpok ako sa pader? Kapag nalaman ko kung sino ang nagpakasal sa ating Lu Yufeng, talagang tatapusin ko siya. Sino ang walang disiplina? Na humaharang dito sa pinto? Kamag-anak ni President Lu ang darating ngayong araw, kaya dapat ang bawat sulok nito ay linisin ninyong mabuti. Ate Jixia, Huwag mo akong hawakan. Anong ginagawa mo? Hindi ko pa pinapautos na itapon siya sa labas. Masyado na akong mabait sa lagay na yan. ito na ba talaga ang tunay na pagkatao ni Ate Jixia? Pupunta ako at isusumbong kita sa kuya ko. Yunshu, tara na. Sandali. Ikaw ba si Yunshu? Nakilala na ba niya ako? Lahat ng nagngangalang Yunshu ay lagi na lang akong kinalalaban. Pero ayos lang. Marami akong paraan para isa-isang magbayad sa akin. Ano? Nakalimutan mo na ba ang dala kong malas sa bibig ko? Ikaw nga talaga. Hindi ko akalain na matapos kang itapon sa probinsya, ay buhay ka pa rin. Talagang matagal mawala ang masamang damo. Kayong dalawa? Nagkakilala na ba kayo? Siya ang may malas na bibig, minalas at nawala ang sarili niyang ina, at ipinatapon pa ng ating pamilyang yun sa probinsya, mamalasin ang sinumang lalapit sa kanya. Sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo ba bagay ka kay Kuya Yufeng? Hindi siya karapat-dapat. Akala mo ba ang isang tulad mong pangit at walang modo ang mas karapat-dapat? Lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Sinasadya ko talaga yan. Mataas ang pangarap mo kahit hindi ka naman bagay doon. Hindi mo talaga kilala ang isang tao sa itsura lang, muntik na akong maloko sa pag-arte mo. Gusto mo bang ipakita ko kung ano ang kaya kong gawin sa inyo? Napakabaho ng bunganga mo. Yunshu, lakas ng loob mong isumpa ako? Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Itapon nyo na ang dalawang ito sa labas para mawala sa paningin ko. Ngayon din, bilis. tingnan natin kung sino ang mangangahas na hawakan sila. Kuya, dumating ka rin sa wakas. Konting kalingat na lang. Ang kapatid mong ito ay tatapon na sana ni Senyorita yun. Sa labas na parang isang basura. Bilis, turuan mo siya ng leksyon. Anong tawag mo sa kanya? Kuya? Bakit? May problema ba? Ikaw si Xiao Chuan? Xiao Chuan.
Bakit hindi mo agad sinabi? Ako si Ate Jiksha, yung lagi mong ka-phone call nung nasa ibang bansa ka pa at nagpapadala sa'yo ng limited edition sneakers at game console noon. Siyempre, natatandaan ko pa. Kaso, yung taong sa telepono na mapagkumbaba at malambing na si Ate Jiksha, kumpara sa babaeng nasa harap ko ngayon na walang alam gawin kundi magtapo ng tao sa labas gaya ng isang bruha, ay magkaiba. Hindi ko naman sinasadya, hindi lang kita nakilala agad. Ibig sabihin ba nun ay pwede ka nang maging ganito kasama sa isang estranghero? Nabunggulang kita ng kaunti, tapos pinapagtatapon mo na agad ako sa bodyguard? Kuya Yufeng, hindi ito gaya ng iniisip mo. Sadyang hindi lang maganda ang mood ko kanina, pero hindi ko sinasadya. Ngayon marunong ka nang humingi ng tawad? Kung hindi dahil kay Yunshu na humarang sa harap ko, marahil ay nasa loob na ako ng basurahan sa baba. Tsaka isa pa, kakabanta lang niya na papaalisin din si Yunshu sa kumpanya. Binigay ko sa iyo ang posisyon na vice-presidente, hindi para gamitin mo sa pang-aabuso sa posisyon at pagmamalabis sa kapangyarihan. Kuya Yufeng, dala lang po iyon ng bugso ng damdamin kanina. Tsaka, una akong sinumpa ni Yunshu ng kanyang malas na bibig. Sinubukan ka rin niyang akitin. Sa sobrang galit ko kaya inutusan ko ang mga bodyguard na itapon silang dalawa sa labas. Hindi po kita tinatangkang akitin. Si Yunshu ay direktang nasa ilalim ng opisina ng general manager. Bukod sa akin, walang sino man ang pwedeng magdesisyon kung aalis siya o hindi. Kuya Yufeng, ano po ba talaga ang relasyon niyo sa isa't isa? Bakit niyo masyadong pinoprotektahan ang malas na babaeng iyan? Sige, ito ang pagkakataon para formal kong ipakilala kung sino ba talaga siya. Siya ay... Ito ba ang pag-aari ng kuya ko? Empleyado. Po ako. Salamat sa kabaitan ni President Lu na ilagay ang pangalan ko sa ilalim ng opisina ng General Manager, pero hindi po yata ito tama sa patakaran. Pero huwag po kayong mag-alala, kahit saang departamento pa ako mapunta, gagawin ko ng maayos ang aking tungkulin at pagbubutihan ko ang aking trabaho. Sige, Mukhang talagang plano niyang magpakasal ng palihim sa kuya ko. Nagkamali talaga ako sa pag-iisip, na interesado lang siya sa pera. Kuya Yufeng, hindi ko po sinasadyang magsalita ng ganoon kay Xiao Chuan. Kasalanan po itong lahat ni Yunshu. Alam ko na po ang pagkakamali ko, Kuya Yufeng. kapag naulit pa ang ganitong sitwasyon, maaari ka nang umalis sa kumpanya ng Lu. Naintindihan ko po. Pagkatapos ng ganito kalaking gulo, hindi man lang pinarusahan si Yun Zixia, mukhang totoo ngang gusto niya ito. Pasensya na sa nangyari sa iyo ngayong araw. Tungkol naman kay Yun Zixia. Ayos lang po. Naiintindihan ko naman po ang lahat. Kuya, bakit masyado kang formal? Hindi na ako makikiksena sa inyong dalawa. Alis na ako? Paalam. Ay, President Lu, kailangan ko pang magtrabaho, kaya mauuna na ako. Ganoon na lang. Ang pag-iwas niya sa akin. Hoy, tumingin ka sa dinadaanan mo. Wala ka bang mata? Aba, hindi ba ito yung babaeng malas ang dala? Lindayong. Lindayong, Ano ngayon? Nag-apply ka na ba bilang isang janitor sa Lu Group? wala kang pakialam doon. Sandali, huwag ka munang magmadaling umalis. Pinakain ka pa rin naman namin, kundi ay baka wala ka na rito sa mundo. Ganyan ba talaga magsalita sa taong tumulong sa iyo? Tumulong? Ginamit niyo lang akong libreng katulong. Pinilit niyo akong magtrabaho sa bukid bago niyo bigyan ng panis na kanin. Utang na loob pa ba ang tawag mo doon? Tigilan mo ako. Dapat mo lang siyang sisihin kasi sisihin mo ang iyong sarili. Ikaw na nagdadala ng kamalasan dahil sa iyo ay marami sa nayon ang wala na. Sino ba naman ang hindi matatakot sa iyo? Hindi ba kayo rin naman ang nakiusap sa akin? Natatakot kayo noon sa mga magnanakaw, kaya pinagawa niyo sa akin na sumpain sila. Nang gumana na ang sumpa, baliktad naman ngayon ang paninisin niyo sa akin. Huwag ka nang magpaliwanag. Isa ka talagang malas at salot. Pero ngayong aalis ka na. Ito na ang pagkakataon ko para makapasok sa Lu Group bilang isang intern sa planning department. Nakalimutan mo na ba na ang resume mo ay ako pa ang mismong gumawa para sa iyo? Grabe ka naman. Huwag mo masyadong ipagmalaki ang sarili mo. Nakapasok ako rito dahil sa sarili kong galing. Gusto mong makisabit sa akin? Sinasabi ko sa iyo, imposible iyan. Wala akong oras para makipagtalo sa iyo. Hoy, sino ang nagsabing pwede ka nang umalis? Kapag hindi ka pa tumigil, isusumpa kita para malasin ka. Makuha ka sa tingin. Magandang araw po, President Yun. Ikaw ba ang kapitbahay ni Yunshu mula sa probinsya? Opo. Sinasabi mo ba kanina na si Yunshu ay pinalayas mula sa inyong nayon? President Yun, may hindi po kayo nalalaman.
Iyang si Yunshu ay sikat sa amin dahil sa dala niyang kamalasan. Marami na siyang napahamak sa aming lugar. Kaya nagkaisa kaming lahat para siya ay tuluyang mapalayas. Mula ka sa planning department intern, tama ba? Kung magagawa mong mapalayas si Yunshu mula sa kumpanyang ito, gagawin kitang regular na empleyado agad. Intern ka ng planning department, di ba? Kung magagawa mong mapaalis si Yunshu dito sa kumpanya, gagawin kitang regular agad? Anong say mo? Asahan mong gagawin ko po ang trabaho. Anong ginagawa mo? Hoy, tingnan niyo ito lahat. Itong tagalinis na ito. Dahilan ng pagkawala ng napakaraming buhay noon. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. Anong nangyayari rito? Ay, sir. Supervisor Lu, hindi niyo pa po alam ang totoo. Isa siyang malas na babae. Kapag sinabi niyang may mangyayaring masama, siguradong magkakatotoo ito. Hindi totoo yan. Manahimik ka. Kaya pala noong pinatumba mo ako, ay natumba nga talaga ako? Talagang nagdadala ka ng malas. Yunshu, kahit tagalinis, hindi ka karapat-dapat. Dapat kang mamuhay ng habang-buhay na parang isang basurang daga. Hindi niyo pa siguro alam lahat, si Yunshu ay kapatid ko sa labas. Dahil sa pagiging malas niya at malupit na pananalita, nawala ang sarili niyang ina, kaya naman siya itinapon ng ating pamilyang yon palabas ng probinsya. Nagsisinungaling ka. Isa kang malas. Umalis ka na agad dito sa Lu Group. Lumayas ka. Umalis ka na sa Lu Group. Umalis ka na! Kahit pala sa nayon o sa kumpanyang ito, pare-pareho lang ang lahat. Anong ginagawa niyo rito? Ayos ka lang ba? Pero ngayon, mayroon nang nagtatanggol sa akin. Kuya Yufeng, nung sabihin ko sa inyong malas siya, hindi kayo naniwala. Ngayon, mapapatunayan na iyan ng lahat. President Lu, maaari po akong maging saksi. Ang Yunshu na iyan. Sa probinsya namin, lahat ng isinusumpa niya ay napapahamak. Yufeng, ang babaeng ito, ang daming gulo na idinala sa kumpanya. Paalisin na natin siya agad sa kumpanya. Para sa akin, simula nang dumating si Yunshu, lalong naging matagumpay at lumago ang kumpanya, isa siyang suwerte. At para sa inyo, totoong kayo ang nagdadala ng kamalasan. Ikaw, Lu Group hindi rito pinapayagan ang pangbubuli. Sinasadya mong lumabag, kaya ibababa kita. Bilang manager ng departamento, Kuya Yufeng, maniwala ka sa akin, ginagawa ko ang lahat para sa ikabubuti mo. umalis ka sa harap ko. Pero, Talagang pinoprotektahan niya ako. Takot ba siyang gumanti ako kay Yunjik siya? May nangyari ba kanina? May sugat ka ba? President Lu, salamat po. Ayos lang po ako. Nakaalis na ang lahat, tatawagin mo pa rin ba akong President Lu? Hindi ba't gusto mo si Yunjik siya? Bakit mo pa ako sinusubukang paibigin? Iniwasan na naman niya ako. Hindi pa ba sapat na halata ang nararamdaman ko? Sa nangyari ngayong araw, alam kong napahirapan kita. Sa tingin ko, kapag isinapubliko natin ang ating relasyon, hinding-hindi na nila magagawa pang apihin ka ng ganyan. Isa sa publiko ang relasyon. Baka lalo lang akong hamakin ni Yunjik siya. At isa pa, sa pagpoprotektang ito, gaano kaya rito ang dahil sa responsibilidad at gaano ang mula sa puso? Sa tingin ko hindi na kailangan. Okay na ang ganito ngayon. Ate, nandito ka na pala? Ate? Ako. Oo naman. Mula ngayon, ikaw na ang tanging kikilalanin kong ate. Hindi ko akalain na ang Yunzik siya na yon ay ganoon palang klase ng tao. Pero, hindi makapaniwalang magkapatid pala kayo. Masyado kang madaldal. Gaya ng inaasahan, galit siya. Bata pa lang ako. Nang pinalayas ako ng pamilya namin, habang siya naman ay palaging sikat at sentro ng atensyon. Kaya wala kahit na sino ang makapag-iisip na may koneksyon kaming dalawa. Ate, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong sabihin ay, kapag sinubukan ka pa niyang bigyan ng problema, ako ang unang-unang lalaban para sa iyo. Hindi ako sanay na tawaging ate. Tawagin mo na lang akong Yunshu. Medyo napapagod na ako. Babalik muna ako para magpahinga. Nako. Kuya, bilang asawa, napaka-fail mo talaga. Maski titulo, ayaw pa rin ibigay sa iyo. Ginawa ko naman ang sinabi mo, na magpakita ng malasakit, pero mas lalo lang siyang lumalayo. Bigyan mo ako ng pabor, at tuturuan kita. Sigurado ka ba? Kuya, kahit nasa kumpanya ay hindi kita matalo, pagdating naman sa pag-ibig, di hamak na mas magaling ako sa iyo.
Anong? Dapat kong gawin sa susunod? Kuya, nabigyan mo na ba ng bulaklak si ate? Hindi pa. Kailangan pa bang magbigay ng bulaklak? Hay naku! Kuya, alam kong mababa ang emosyonal na talino mo, pero hindi ko akalaing ganito kalala. Sinasabi ko sa iyo, ang mga babae, kailangan sinusuyo. Kailangan ng bulaklak, kailangan ng kuwintas, kailangan din ng singsing, at ang huli, kailangan magkaroon ng romantikong date. Sa mga sinabi mo, parang naiintindihan ko na. Napakahusay mo talaga. Yunshu, para sa iyo ito. Ano ito? Ako, Nagbibigay ka ng bulaklak sa harap ni Lola. Sinasadya mo itong ipakita sa kanya, di ba? Ay nako. Kuya, ang pusong bato mo ay lumalambot na rin sa wakas. Sige na, tanggapin mo na. Huwag mong baliwalain ang kabutihang loob ng kuya ko. Ang ganda ng mga bulaklak. ngayong araw, ihahatid na kita sa trabaho. Bagay na bagay talaga kayo. Baka pwedeng hanggang dito na lang. Kapag nakita tayo ng mga tao sa kumpanya, baka kung ano pa ang pag-usapan nila. Anong ikakatakot mo? Ihahatid ko ang sarili kong asawa sa trabaho. At normal lang iyon. Susunduin kita mamaya pagkatapos ng trabaho. Nagpa-reserve ako sa isang revolving restaurant. Magkita tayo mamaya. Ang lakas talaga ng loob mong akitin si President Lu. Ngayong may matibay na tayong ebidensya, tingnan natin kung paano ka pa makakapagdahilan. Bago matapos ang hapon na ito, dapat matapos mo ang aming panukala at ibigay ito sa akin. Tagalinis lang po ako. Hindi po ako marunong gumawa ng panukala. Kapag sinabi kong gawin mo, gawin mo. Bakit ko naman gagawin iyon? Kapag tinulungan mo ako sa bagay na ito, maaari kitang ipagmalaki sa ating probinsya at papayagan kitang makabalik doon. Ano sa tingin mo? Sino ang may kailangan yan? Yunshu, huwag kang masyadong mataas at huwag mong sayangin ang kabaitan ko. Tingnan mo, ano ito? Burahin mo ang mga larawang iyan. Yunshu, napakamalas mo talagang magsalita. Ngayon hindi mo na ako matatakot. Matagal ko nang pinaghandaan ang kamalasan mo, ang mga litratong iyon na ibigay ko na kay mama. Ikaw, Hanggat gusto ko, magagawa ko iyan kahit kailan. Ano? Gagamitin mo na naman ba ang dila mo para isumpa ako? Tungkol naman sa mga litratong iyon, sige. Isusulat ko na. bago matapos ang hapon na ito, kung hindi mo pa maibibigay sa akin ang dokumento, humanda ka na dahil makikita ng lahat sa opisina ang mga litrato mo. Kung may makakita man sa mga litratong ito, paniguradong maraming gulo ang darating. Isang tagalinis. Sumusulat din ng plano? Huwag mong sabihing, sinusubukan mo na naman kunin ang atensyon ni Kuya Yufeng? Hindi lahat ng tao ay puro lalaki lang ang iniintindi. Yunshu, babalaan kita. Sinabi ni Papa na, ako lang ang tanging prinsesa sa pamilyang yun. Isa ka lang namang kinasusuklamang malas at walang alam. Kahit anong panlilin lang pa ang gawin mo, Kuya Yufeng ay magiging akin lang. Walang kuwenta. Bakit nagsusulat pa rin siya hanggang ngayon? Sa lagay na iyan, hindi pa kaya siya kumakain? Xiaoli, magpadala ka ng pagkain sa opisina. Sa wakas, natapos din. Lin Dayong, ang dokumentong ito ng mga problema ay inihanda ko talaga para sa'yo. Ano na? Tapos na ba ang pagsusulat? Narito na. Mabuti naman at nakikipagtulungan ka. Ang dokumentong ito ay seryoso kong isinulat.
Hindi ko alam. Kung bibigyan ng kumpanya ng pagkakataon ang isang tagapaglinis. Maglinis na muna tayo. Nasaan siya? Ang ideyang ito ay gawa niya. Bakit wala siyang pirma rito? Kuya Yufeng, ito ang plano para sa aking panukala. Tingnan mo po. Hindi ba ito yung binigay kong panukala kay Lindayong? Para pala sa kanya ang isinulat na iyon. Kuya Yufeng, anong tingin niyo sa ginawa kong plano? Ito na ba ang buong araw at gabi mong pinaghirapan na plano? President Lu, sa totoo lang, ang planong ito ay isinulat ni Yun Shu. Kung ganoon, sino ang sumulat sa planong ito? Bago ang konsepto at malinaw ang pagkakagawa. Ito po ang tunay na isinulat ko. Nagkamali lang po ako kanina. Basura lang po ang isang iyon. Nagsisinungaling ka. Malinaw na ako ang sumulat niyan. Ano bang pinagsasabi mo? Ate Yonshu, alam kong naiinggit ka dahil ako lang ang mahal ni Ama. Pero hindi mo dapat agawin ang pinaghirapan ko. Kung ikaw nga ang sumulat ng planong ito, aalis ako dito. Pero kung ako ang sumulat, ikaw ang dapat umalis. Yonshu, nakuha mo pa akong isumpa ng ganyan? Tama na. Mayroon ka pa bang gustong ipaliwanag? Kuya Yufeng, huwag kang makinig sa mga sinasabi niya. Ang planong ito ay isinulat ko talaga. Akala mo ba talaga ay wala akong alam? Kung hindi lang dahil sa ugnayan ng pamilya Lu at Yon, matagal na kitang sinibak sa trabaho. Pagdating sa trabaho, patas naman siya. Ipinapahayag ko. Dahil sa mahusay na performance ni Yun Shu, siya ay itataas sa posisyon bilang manager ng planning department. Manager? Hindi nga ako nananaginip. Mula sa pagiging janitress, isa na akong manager. At kayong dalawa, simula sa oras na ito, kayo ay tanggal na sa trabaho. President Lu, bigyan mo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Mga bodyguard, Aalis na ako. Aalis na ako agad. Sabi na nga ba, balak talaga niyang akitin si Kuya Yufeng. Yonshu, huwag kang masyadong magyabang. Kapag nalaman ko na kung sino ang pinakasala ni Kuya Yufeng, pagsisisihan mo ang lahat. nandito na po kami. Maluluto na ang pagkain, maghintay lang muna kayo. Sige po. Handa na ang pagkain. Ay naku, mukhang maling oras yata ang paglabas namin. Ipagpatuloy nyo lang. Sige, ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyo. Lola, hindi ba't nandito tayo para i-celebrate si ate? Oo, tama. Na-promote si Yunshu, hindi ba? Sinabi mo ba sa kanila? Oo. Halika na, kain na tayo. Halina kayo. Tagay! Kapag nakikita ko kayong dalawa na nagmamahalan, ang puso ni Lola ay talagang masaya. Lola, halos kalahating taon na akong hindi nakatikim ng luto mo. Pero simula noong dumating si ate, parati ka nang nagluluto. Ang bait nyo kay ate? Nagsiselos na ako. Salamat po, Lola. Kung hindi niyo po ako kinupkup noon, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Ito ay para sa inyo. Hoy, parang nag-inom lang naman. Dahan-dahan ka lang uminom. Ang tungkol sa nakaraan, wag na nating pag-usapan. Sa hinaharap, ako, Yufeng, Xiao Chuan, ay pamilya mo na lahat, kami ang magiging sandigan mo. Tama yan? Ate, mula ngayon, kapag sinubukan kang apihin ni kuya, sabihin mo lang sa akin, ako ang bahalang magturo ng leksyon sa kanya. Sige po. Noong huli nating dumaan sa kainan, narinig kong gusto mong kumain ng hipon. Salamat. Grabe. Kuya, sa wakas ay natuto ka na. Marunong ka na palang magbalat ng hipon? Ganyan naman talaga. Kapag mag-asawa na, dapat ay nagmamahalan kayo. Sana nga ay totoong gusto mo ako. Hindi dahil lang sa gusto mong magpakitang gilas kay Lola. Dahan-dahan? Anong sabi mo? Bakit hindi mo ako gusto?
Sinong nagsabi na hindi kita gusto? Eh bakit hindi mo ako halikan? Yunshu, lasing ka ba? Hindi ako lasing, malinaw ang isip ko. Alam ko na ikaw ang asawa ko. Anong tinawag mo sa akin? Asawa ko? Hindi ba't? Ikaw naman talaga ang asawa ko. Ulitin mo nga iyon? Anong ginagawa mo? Ang ganda ng katawan mo. Bakit masama bang hawakan ko? Huwag kang basta-basta humawak. Huwag kang mapangahas. Hoy! Kasalanan mo ito. Mabuti naman, at pagkatapos mong simulan ito, ikaw pa itong unang nakatulog. Hayaan mo na nga. Sa pagkakataong ito ay palalampasin muna kita. Gising ka na pala? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Mukhang napakasarap ng tulog mo kagabi. Natatandaan mo pa ba ang mga nangyari kahapon? Kagabi, bakit hindi mo man lang ako hinalikan? Yunshu, masyadong marami ka bang nainom? Hindi ako lasing. Mulat na mulat ang isip ko. Alam ko na, ikaw ang asawa ko. Mukhang naalala mo na. Lu Yufeng, hindi ko na kailangan ng kuwintas. Sandali lang. Regalo ito ng asawa mo. Sigurado ka bang ayaw mo? Mahuhuli na ako sa trabaho. Una na ako. Hindi ba't natanggal ka na sa trabaho? Bakit nandito ka pa sa kumpanya? Kahit pa hindi ako nagtatrabaho sa Lu Group, ano naman sa'yo? Sa lapit ng relasyon ng pamilyang Lu at yun, malaya akong nakakapasok sa Lu Group. Samantalang ikaw, huwag mong isiping dahil naging general manager ka na, ay ligtas ka na. Kapag nalaman ni Kuya Yufeng ang tunay mong pagkatao, palalayasin ka niya sa Lu Group. Isa ka lang namang mababang tagalinis. Kaya huwag ka nang mangarap ng gising. Ang kuwintas na yan, saan mo iyan nakuha? Ang kuwintas na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Paano ka magkakaroon yan? 10 milyong dolyar. Alam kong mahal ang kuwintas na ito, pero hindi ko akalaing ganoon pala kamahal. Bakit naman ako bibigyan ni Lu Yufeng ng ganito kamahal na kuwintas? Ang kuwintas na ito ay iisa lang sa buong mundo. At isa pa, binili na ito ni Kuya Yufeng. Yunshu, ang kuwintas na iyan, ninakaw mo lang iyan kay Kuya Yufeng, hindi ba? Sigurado iyan. Hindi totoo yan. Pinagbibintangan mo lang ako ng hindi totoo. Hindi ako naniniwala. Talagang napakalakas ng loob mo para nakawin ang gamit ni Kuya Yufeng. Tara, ngayon din ay sumama ka sa akin para harapin si Kuya Yufeng. Dakpin niyo siya. Siguradong nakaw ang kuwintas na ito. Bilis, takpan niyo ang bibig niya. Huwag niyo siyang hayaang magsalita ng masama, hindi ko. Tingnan natin kung anong gagawin mo sa pagkakataong ito. Nahuli ka na sa akto kasama ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka pa magpapaliwanag. Anong nangyayari rito? Umalis kayo sa daan. Kuya Yufeng, tamang-tama ang dating mo. Ninakaw niya ang kuwintas mo na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Anong kuwintas? Talagang sinira niyo ang kuwintas na ibinigay ko sa kanya. Ano? Ibinigay mo sa kanya ang kuwintas na ito? Tama. Opo. Ang kuwintas na ito ay ibinigay sa akin ng general manager bilang gantimpala dahil sa ginawa kong proposal. Huwag mong kalimutan na sekreto pa ang kasal natin. Gumawa lang ng plano, pero binigyan na agad ng ganito kamahal na kuwintas? Wala ka nang pakialam sa bagay na iyon. Hindi ka na empleyado ng kumpanya, kaya bakit ka pa naririto? Kuya Yufeng, At ikaw naman, nagpapasok ka ng mga taong walang kinalaman sa kumpanya. Simula ngayon, santi ka na rin sa trabaho. Yufeng,
Pinsan mo ako? At sisipakin mo ako? Layas, Anong gagawin natin ngayon? Siguradong mas lalong magagalit sa akin si Kuya Yufeng. Anong magagawa natin? Hindi ko naman alam na ang kuwintas na yon ay galing kay Lu Yufeng para sa kanya. Dahil lang sa maliit na bagay na tungkol sa plano, binigyan ni Kuya Yufeng ang babaeng iyon ng kuwintas na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Teka, hindi ba't may asawa na si Lu Yufeng? Paano kaya? Kung ang impormasyong ito ay isumbong natin sa harap mismo ng kanyang asawa? Hayaan mong ang asawa niya ang magligpit kay Yunshu. Kapag dumating ang oras na gulong-gulo na ang isip niya, tsaka ka magpakita para iparamdam ang pag-aalaga mo. Hindi ba siguradong may in love sa'yo si Yufeng? May punto ka. Ang galing talaga ng mga paraan mo kapag naging GNN. Luna ako, hindi ko makakalimutan ang tulong mo. Lu Yufeng, dahil sa lakas ng loob mong sesantehin ako, huwag kang magrereklamo kapag ginulo ko ang buhay mo. Bakit walang kahit isang tao rito? Dahil wala naman sila, ako na lang ang gagawa para sa sarili ko. Mas mabuti na itong nagsasarili. Sa wakas makakakain na rin ako ng busog. Kuya Yufeng. Yunshu, bakit ka nandito? Hindi kaya nalaman na niya kung sino talaga ako at nandito siya para gantihan ako. Talagang hindi ko inakala na ganyan kakapalang mukha mo para lang maakit si Kuya Yufeng. Nagtrabaho ka pa bilang yaya sa bahay niya. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang umasa sa wala. Para sa akin lang si Yufeng. Hindi ako isang yaya. Hindi yaya? Sino namang maloloko mo sa itsura mong iyan? Sige na. Ikuhuna mo ako ng isang basong malamig na tubig. Dapat may kasamang hiwa ng lemon. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako yaya at hindi kita pagsisilbihan. Yunshu, ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Pinaalis ka na ni Yufeng sa kumpanya, tinanggal ka na niya. Kapag nakita kanyang nagkakaganyan, siguradong masisira ang imahe mo sa kanya. Huwag kang aalis. Napakabangis mo naman, kung ganoon ay matumba ka sana diyan. Kita mo na ang sinasabi ko, dapat siguro maging mahinhin ka muna. Napakamalas mo talaga. Maghanda ka, dahil ako ang magiging babaeng may-ari ng pamilyang Lu. At kapag bumalik na si Kuya Yufeng, ikaw ang una kong palalayasin sa pamilyang Lu. Yufeng, gusto ba niya talaga si Yun Zixia? Ngayon, alam mo na ba kung nasaan ang lugar mo? Inuutusan ka ng magiging amo mo, ngayon din, nalinisin ang bawat sulok ng lugar na ito. At isa pa, nadumihan mo ang sapatos ko, halika rito at punasan mo ito. Sinabi ko na sa iyo, hindi ako katulong sa pamilyang Lu, at lalong hindi kita pagsisilbihan. Kunin niyo siya, takpan ang kanyang bibig, at huwag na huwag niyo siyang hahayaang magsalita. Akala ko ba napakagaling mo? Dahil lang sa malas mong bibig, paulit-ulit mo akong ipinapahiya. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa makakapandiri ng tao. Ngayon, kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, at mangangako na hindi ka na kailanman magpapakita sa harap ni Kuya Yufeng, maaari pa kitang mapatawad. Kung hindi, paparusahan ko yung dila mo para hindi ka na makapagsalita kahit isang salita. Sumuko ka na. Hinding-hindi ako luluhod at magmamakaawa sa iyo. Ang tigas talaga ng ulo mo. Para kay pamilyang Lu, tuturuan ko ang isang katulong na walang modo na gaya mo. Tingnan natin ang yabang mo. Anong ginagawa niyo rito? Kasambahay ka ba ni pamilyang Lu? Opo, Ang babaeng ito, sinubukang akitin ng kuya kong si Yufeng. Bilang susunod na babaeng may-ari ng pamilyang Lu, tuturuan ko lang siya ng leksyon. pero Pero ano? Yunshu, dahil lang sa pagmamahal ni Ginang sa iyo, kahit na pareho lang naman tayong mula sa probinsya, pero nagawa mong makasal kay President Lu, karapat dapat ka lang parusahan ngayong araw. Wala po, tama lang po naturuan niyo siya ng leksyon. Ang mga ganitong babae ay dapat lang maturuan ng leksyon. tigil. Magsitabi kayong lahat. Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Ang lakas ng loob mo, nagawa mo pang magdala ng mga tao mo?
para manakit dito sa bahay ko. Siya iyon. Kung hindi dahil sa kanya, na minamalas ako sa mga sinasabi niya, hindi ko naman siya paparusahan. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Siya ay talaga namang Empleyado. ayaw niya pa rin bang aminin ang ating relasyon? Siya ang nagdala ng swerte sa ating pamilyang Lu. Kung wala siya, hindi ako magigising ng ganito kaaga. Swerte? Napakakatawa naman. Isa siyang malas at talot. Siya ang nagsabi sa akin na katulong lang sa bahay si Yunshu. Kung hindi ko naman aapiin si Yunshu. Kahit pakatulong lang ako, wala kang karapatang tratuhin ako ng ganyan. At ikaw naman, bakit ka nagsisinungaling? Ako? Nabigla lang po ako, hindi ko po sinasadya. Xiaoli, ang aming pamilyang Lu ay hindi nangangailangan ng taong mahilig sa chismis. Umalis ka na. Young Master Lu, hindi ko po talaga sinasadya. Wala na po akong magulang. Mayroon lang akong isang may sakit na kapatid. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hayaan niyo po akong manatili. Hinding-hindi ko na po uulitin. Miss Yunshu, pakiusap. Alalahanin mong magkasama tayong nanggaling sa probinsya. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Bakit hindi na lang natin siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Kung gagawin pa niya ito sa susunod, hindi na talaga ako magmamakaawa. Sige. Ngayon lang ito, hindi na ito dapat maulit pa. Umalis ka na. Maraming salamat po, Miss Yunshu. Eh ikaw, Anong kasalanan ko? Ginagawa ko lang iyon kanina para turuan ka ng leksyon sa ngalan ng tatay. Kung alam lang ni tatay na nagkakalat ka ng kahihiyan sa labas. hindi siya karapat-dapat maging ama ko. Mula pagkabata, iniwan na niya ako sa probinsya, pinabayaan at hindi man lang kinumusta. Wala siyang karapatang disiplinahin ako. Narito ka sa pamilyang Lu, tapos aanhin mo ang lucky charm ng aming pamilyang Lu? Humingi ka ng tawad kay Yunshu ngayon din. Kuya Yufeng, ako ang tunay mong fiancé. Paano mo ito nagagawa sa akin? Kinasal na ako. Eh nasaan siya? Palabasin mo siya. O baka naman niloloko mo lang ako. Hindi ka pa talaga kasal. Dahil ayaw mong magsalita, mananatili ako rito sa pamilyang Lu ngayong araw. Hindi pwede. Galing ito kay Lolo Lu. Sabi niya, kung ano man ang ipagawa ko sa iyo, kailangang pumayag ka. Gusto kitang makausap ng maayos. Sige. Pumunta ka sa opisina ko bukas at lilinawin natin ang lahat. Yunshu, bukas. Ano kasi, sa tingin ko, kayong dalawa ay talagang dapat nang magpaliwanag sa isa't isa. Hindi kita kailanman guguluhin. Bakit ka nandito? Kuya Yufeng, naisip ko na ang lahat. Hindi na ako muling mangungulit pa sa iyo. Ito ang alak na binigay ni Lolo para sa atin. Gusto ko sanang uminom kasama ka. Parang huling kahilingan ko na lang ito, maaari ba? Sige. Pagkatapos ubusin ang basong ito, umalis ka na agad dahil hindi ko na kailanman gustong makita pa ang mukha mo. Anong inilagay mo sa alak ko? Malalaman mo rin agad. Bakit ang init? Hindi na magtatagal, mapapasakin ka na. Umalis ka rito. Pumasok ka rito, dali. Nilagyan nila ng kung ano ang inumin ko. Huwag ka nang lumaban. Alam kong may nararamdaman ka rin para sa akin. Lumayas ka. Ayoko nang makita ang mukha mo. Alis? Bitawan mo siya. Umalis ka na rito ngayon din. Yunshu, humanda ka sa akin. Hindi kita titigilan. Ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang aalis. Bitawan mo ako. Ikaw lang ang kailangan ko. Lu Yufeng, kapag hindi mo pa ako binitawan, isusumpa talaga kita. Kagabi, bakit hindi mo kasama si Yun Zixia? Ikaw ang mahal ko. At ikaw lang ang mamahalin ko.
Talaga bang gusto mo ako? Hindi ba't noong una ay gusto mo si Yunjik siya? Sino ang nagsabi niyan? Ikaw ang laging tinitibok ng puso ko. Ikaw ba? Gusto mo rin ba ako? Sabihin mo sa akin. Mahal kita. Nang malaman ko na nalason ang katawan mo, sobra akong nag-alala para sa iyo. Ang ibig mo bang sabihin ay, pumapayag ka na maging tayo? Kung ganoon ay umuwi na tayo? Sasabihin ko kay Lola ang magandang balitang ito. Ubo. Kuya Yunshu. Hindi pa sabi mo kakausapin mo si Yunjik siya. Anong nangyayari dito? Formal ko lang ipapaalam sa inyo na naayos na ang hindi pagkakaunawaan namin ni Yunshu. Mula ngayon, opisyal na kaming magkasama. Salamat sa Diyos, gabay ng langit. Yunshu, sobra-sobra ang tuwa ko. Kailangan ko na agad asikasuhin ang kasal nyo, ang venue, damit pangkasal, at mga imbitasyon. Lola, huwag po tayong masyadong magmadali. Masaya si Lola. Hayaan na nating siya ang mag-asikaso niyan. Pero Lola, dapat ay laging base sa gusto ni Yunshu ang lahat. Kuya, sa wakas at natuto ka ring magmahal. Mukhang panghabang buhay na agad iyan ha. Xiao Chuan, gusto mo bang para sa buwang ito ay mawalan ka ng panggastos? Huwag kuya, pasensya na. Ate, pakiusap, tulungan mo ako. Sige na, pakiusapan mo siya. Kayo dyan, dalhin siya rito. Yunshu, huwag mong isiping dahil lang nakasama mo si Kuya Yufeng ay magiging gang. Luka na. Hindi bagay sa kanya ang antas ng pamilya mo. Yunjik siya, si Yunshu. Ang tinutukoy kong gana, Lu, Imposible. Paano mo siya nagustuhan? Hindi ka ba natatakot na kapag nagalit siya, ay sumpain kanya gamit ang mapanganib niyang salita? Huwag mong kakalimutan na nawala ang sarili niyang ina dahil sa malas na dala niya. isang kalokohan yan. Matagal ko nang nalaman ang totoo, noon ay dahil lang sa pag-agaw ng ina mo sa pwesto, kaya sumama ang loob ng ina ni Yunshu at napaaga ang panganganak hanggang sa mawala siya. Paano mo nalaman? Sa loob ng maraming taon, nadungisan ang pangalan ng ina ko nang mawala siya at pati ang pagpapaalis sa akin sa pamilyang yon. Lahat ng iyon ay kasalanan ninyong mag-ina. Ano naman ngayon? Ang bibig mo ay nagdadala ng kamalasan. Maraming taga-baryo ang napahamak dahil sa iyo. Hindi iyan totoo. Ako ang nagligtas sa kanila mula sa mga kriminal, pero sinuklian nila ang kabutihan ko ng kasamaan at pinalayas nila ako sa probinsya. Nakalipas na iyon, Kuya Yufeng, hindi ako naniniwala na magkakagusto ka sa isang babaeng walang kuwenta. Yunjik siya, para makiusap ang iyong ama na huwag na kitang kasuhan sa ginawa mong paglalagay ng gamot sa inumin ko. Pumayag na siyang kilalanin si Yunshu at ibibigay rin niya ang mga stock sa Yun Group sa kanya. Tignan mo na lang. Paano itong nangyari? Kuya Yufeng, ano ang ginagawa mo? Yunshu, alam kong pinagdududahan mo ang nararamdaman ko. Ikaw lang ang tanging taong mahal ko. Sa pagitan nating dalawa, wala kailanmang naging pangatlong tao. Sinasabi ng iba na isa kang mapait ang dila, pero sa puso ko, ikaw ang aking swerte. Ikaw ang gumising sa natutulog kong diwa, at ikaw rin ang nagprotekta sa pamilya ko. Yunshu, pakasalan mo ako. Pwede ba? Oo, payag ako. Lu Yufeng, nababaliw ka na ba? Bakit mo siya pakakasalan? Hindi kanya deserve. Yunjik siya. Alam mo ba talaga, matagal na kaming kasal ni Yunshu. Kaya lang, dati, ay ayaw niyang isapubliko ang aming relasyon dahil na rin sa mga pinaggagawa mo. Kaya si Yunshu ay laging nagdududa sa kung anong meron sa atin. Pinapayuhan kitang itigil na ang masasamang balak mo, kung hindi, oras na para malugi ang Yun Group. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Guard, ilabas niyo siya. Yufeng, salamat sa pagmamahal mo sa akin. Yunshu, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Kuya, ate, ano bang ginagawa ninyo? Ang singsing na ito ay para saan? Lola,
Xiao Chuan, may sasabihin po kaming balita sa inyo. Plano na naming ipaalam sa lahat ang tungkol sa aming kasal. Hahaha. Napakasaya ko, Yunshu. Matagal na itong hinihintay ni Lola. Ikaw ang pinakamalaking swerte ng pamilyang Lu. Kuya, ang bilis mo talagang kumilos. Pagkatapos maayos ang tungkol kay ate. Kapag sinubukan kang apihin ng kuya ko, ako na si Lu Yuchuan ang unang hindi papayag. Oh, nga pala. Ang regalo ko sa kasal ninyo, matagal ko nang naihanda. Sa susunod, hayaan mong si kuya ang madalas na magluto. Hindi na niya muling nanakawin ang merienda mo. Hahaha. Kasalanan mo itong lahat. Ang pangit ng ideya mo. Paano ko namang malalamang si Yunshu ay asawa niya? Anong gagawin natin ngayon? Dahil ganoon ang nangyari, kailangan na nating sumugal at gawin ang lahat. Anong balak mong gawin? Ito lang ang tanging paraan para matapos na ang lahat ng problema natin. Hindi ba masyadong delikado iyan? Kapag wala na si Yunshu, siguradong makikita rin ni Lu Yufeng ang halaga mo. Tama ka. Kapag wala na siya, mababawi ko na ang lahat ng nararapat para sa akin. Miss Yun, bakit niyo po ako ipinatawag? Shaoli, didiretso na ako sa punto. May ipapagawa uli ako sa'yo. Gumawa ka ng paraan na maihalo ang pampatulog sa gatas ni Yunshu para bukas ng umaga. Bibigyan kita ng 2 milyong dolyar kapag nagawa mo ito. Miss Yun ako. 5 milyong dolyar. Kapag natapos na ito, papasok agad ang pera sa account mo. Sapat na yan para sa pagpapagamot ng kapatid mo sa ibang bansa. Sige, gagawin ko po. Ako, Huwag ka nang magpaliwanag. Narinig naming lahat. Tama ka nga. Hindi susuko ng basta-basta si Yun Ziksha. Shaoli, sa loob ng maraming taon, nagkulang ba ako ng pag-aalaga sa iyo? Hindi ko akalain nakakampi ka sa ibang tao para lang gawa ng masama ang apo ko. Madam, may leukemia po ang kapatid ko. Kailangan naming pondohan ang operasyon niya. Wala na po talaga akong ibang paraan. Kaya nilagyan mo ng gamot ang inumin ng asawa ng kuya ko? Nasaan na ang konsensya mo? Sana ay nagsabi ka sa akin. Sa tingin mo ba ay hindi kita tutulungan? Patawad po. Teka lang. May 3 milyong dolyar sa card na ito. Kunin mo muna ito para mailigtas ang kapatid mo. Madam, muntik ko na po kayong mapahamak. Hindi lang basta binigay ang perang ito sa iyo. Gawin mo kung ano ang sinabi ni Yun Ziksha. Kailangan mo kaming samahan na tapusin ang palabas na ito. Salamat po, madam. Gagawin ko po ang lahat ng sinabi niyo. Madam, naipadala ko na po sa kanila ang mensahe. At sabi nila ay darating na sila agad. Mabuti. Wala nang ibang darating. Maaari nyo na silang harapin ng tenang. Ano ang nangyayari rito? Yunshu, sa wakas ay nahulog ka rin sa mga kamay ko. Ito na ang nararapat sa iyo dahil sa pangaagaw mo sa mga gamit ko. Jixia, tumigil ka na muna. Yunshu, maraming beses mo nang sinira ang mga plano ko. Hindi mo ba naisip na darating ka rin sa ganitong sitwasyon? Gaya nito ay magiging ligtas. Yunshu, dapat ay matagal ka nang wala, malas ka sa buhay. Hoy! Nasisiraan ka na ba ng bait? May iwan tayong may kasalanan yan. Bitiwan mo ako. Kailangang matapos na siya dahil ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon. Yunshu, may alok akong negosyo sa iyo. Ano sa tingin mo? Yaman mo iyang matalas mong dila? Sumama ka sa akin at magtrabaho ka para sa akin. At ang mga nakaraan natin ay kalilimutan ko. Sisiguraduhin ko pang yayaman ka. Alam kong, kasal ka na kay Lu Yufeng, pero sa tingin mo ba, ay mabibigyan ka niya ng maraming pera? Sinasabi ko sa iyo, ginagamit ka lang niya. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Ngayon din ay papatunayan ko sa iyo. Papipiliin ko na siya ngayon. Ligtas ka. O ang proyekto niya. Hello? Anong kailangan mo? Nasa mga kamay ko si Yunshu. Kung gusto mong makabalik siyang ligtas, pirmahan mo na ito agad. At isuko mo ang pamumuno sa Renewable Energy Project. Ang proyektong ito ay desisyon ng buong board. Hindi ko ito pwedeng pagpasyahan ng mag-isa. Huwag kang magkunwari na malinis ka, alam mo. Lutiansi, may isang bagay kang hindi naiintindihan. Hindi kailanman naging kahinaan ko si Yunshu.
Sa halip, isa siyang business partner. Kung kahit ang sarili niya ay hindi niya kayang protektahan, hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi ko. Narinig mo ba yon? Wala siyang pakialam sa'yo. Ako lang ang tanging makakatulong sa'yo. Kung hindi ka pa rin papayag, paparusahan ko muna ang andila mo para habang buhay ka nang hindi makapagsalita. Pagkatapos ay hahayaan kong si Yunjik siya nagising na ang magbantay sa'yo nang malasap mo kung paano maging miserable ang buhay mo. Ito na ang tamang pagkakataon. Ganyan nga, ganyan dapat. Hindi pwede kapag pinawalan kita. Siguradong susumpain mo na naman ako. Masyadong delikado yon. Mas mabuting parusahan ko muna ang binti mo para hindi ka na makatakas. Doon lang ako mapapanatag. Wala kang dapat sisihin kundi ang kakayahan mo. Masyadong nakakatakot yan. Lutiansi, oras na para tapusin ang palabas mo. Pananakot gamit ang armas. Pagbabanta sa kaligtasan ng ibang tao, ngayon ay may sapat na kaming ebidensya. Ikaw ba ang kusang susuko sa presinto o gusto mong ipakaladkad pa kita roon? Susuko? Ha 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 ha. Lu Yufeng, sa tingin mo ba nanalo ka na? I-delete mo ang video na yan. Maghanda ka agad ng sasakyan at pera. Paalisin niyo ako. Kundi ay itutuloy ko na ang pagtapos sa babaeng ito. Lutiansi, hanggang ngayon ba ay hindi ka pa rin natauhan? Akala mo ba talaga ay makakalabas ka rito ng buhay ngayong araw? Kahit hindi makaalis, kailangang sumubok. Lu Yufeng, hindi ba't mahalaga siya sa'yo? Tingnan natin, ikaw na tagapagmana ng Lu Group, kung hanggang kailan ka magiging kalmado. Burahin mo na ang video ngayon din. Lu Tianchi, ang lakas ng loob mong patumbahin ako. Lalabanan kita. Tumahimik ka. Hindi mo ba alam ang sitwasyon ngayon? Umalis ka sa daan ko. Wala ka talagang silbi at panggulo ka lang. Dahil hindi ako makakatakas, hindi ka na rin makakaalis. Lutiansi, bitawan mo ang kutsilyo at lumuhod ka. Mapanira ka talaga. Yunshu, kung alam ko lang sana, kanina pa dapat kita tinapos na kita. Yunshu, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Galos lang ito. Magbayad ka. Hoy, Ipaikot ang kutsilyo. Hemp, ako pa ba? Kung nahuli lang ako ng kahit kalahating segundo, mahihirapan na tayong ayusin ang gulong ito. mawalang galang po, dalhin sila sa presinto. Hindi maaari. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Xiao Chuan, ito ang mga ebidensyang nakunan. Sa wakas, natapos din. Shunzi, Ayoko nga. May sasabihin akong magandang balita na sentensyahan si Lu Tianchi ng 15 taon at si Yunjik siya naman ay 10 taon. Talaga? Sigurado na ang mga ebidensya. Sa pagkakataong ito, wala na silang tsansang manggulo pa muli. Mabuti naman. Sa ganoong paraan ay hindi na tayo kakabahan pa sa susunod. hoy! Itigil nyo na ang bulungan. Ate, turn mo nang tumira. Itong pair of kings ko ay handa nang manalo. Oo nga naman, kapag hindi pa kayo nagbaba, ituturing na nating talo na kayo. Sino ang nagsabi? Ako. Mag-ingat sa sasabihin. Ate, ayoko na makarinig ng mga pasaring mo. Sige na, hindi na kita mamadaliin. Pag-isipan mo ng mabuti, promise. Ha ha ha. Kahit hindi kami magsalita, siguradong mananalo pa rin kami. Pair of two? Wala kayong pantapat, no? Alis na kami. Ha ha ha. Yehey!